Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya muallima Adam, ya muallima Muhammad, 'allimna ma yanfa'una. Ya mufahhima Sulaiman, fahhimna bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yung ating napag-usapan nung nakaraan po, yung paano po magsagawa ng udo, di ba yung hinati po natin yung oras natin para sa mga baguhan, tapos yung pangkalahatang aralin natin. Din sa ngayon po kahit mga 50 minutes lang para po sa mga baguhan, kung na kahit papaano mayroon silang matutunan sa mga basic. Natalakay po natin nung nakaraan yung pagsasagawa ng udo, kung paano po isinasagawa yung udo, at ganun din, ano ang mga bagay na nagpapawalang bisa ng udo. Halimbawa, kung mangyari po sa atin yung mga bagay na nabanggit po natin noon ay walang saysay ang ating udo o ablusyon at kailangan ulitin natin. Nabanggit po natin na kung lumabas sa palagi mong binabanggit natin na may may lumabas sa dalang butas siya ay nakakasira po ng udo. Kahit effort lang. Then, nabanggit din natin yung paghawak sa masisilang bahagi ng ating katawan. Pangalawa, nabanggit natin din yung pagkatulog na mahimbing. Tapos yung pakaw na ng malay. Then, yung iba, yung mababasa po ninyo sa inyong aklat na tahara at salam, nakalagay po doon ay yung pagkain ng karne ng kambing. Sa author na yon, kasi sa kanyang opinion ay yung karne ng kamilo, kapag tayo kumain na may udo na tayo, ay ibig sabihin lang saysay yung ating ablusyon. Kailangan ulitin. Sa ibang mga ulaman naman, sa mga ano natin, yung mga fukaha, hindi po sa kanila yan. Mayroon silang mga batayan. Kahit sa akin, ay doon na lang ako sumasang-ayon sa hindi po nakakasira ng udo yung pagkain ng karne ng kamilyo. Okay. Din, dito naman po tayo sa tinatawag po na mga marurumi o mga najasat. Mababasa din niyo sa aklat ninyo kung ano ba yung mga najasa. Kung ano mga najasa po. Ang tinutukoy po natin, yung mga najasa, yung mga marurumi, yung mga marurumi po kapag sa ating katawan o sa lugar na dasalan ay hindi po tanggap ang ating sala. Kailangan maingat po tayo na malinis tayo sa mga najasa, yung mga marurumi. Ang tinutukoy po natin dito, yung mga najasa, yung kung yung ihi at saka yung dumi ay najasa yan. Kung ano man lumalabas sa atin ay najasa yan, sa dalang butas sa baba. Najasa yan, yung marumi po yan, kapag nasa katawan natin o sa damit po natin o sa dasalan po natin ay kailangan tanggalin natin, hugasan natin, linisin natin sapagkat hindi po tanggap ang ating sala kapag mayroong najasa. Okay. Ano pa yung mga iba bukod pa doon sa dalawa na bangkit po natin? Yung ihi at saka dumi ho, mayroon po naman mga lumalabas din na iba po bukod pa sa dalaw na yan. Ganito po yung mga ulama po natin, kung paano po nila nililinaw po sa atin kung ano ang dapat
o anong nararapat na malaman na isang Muslim. Kung ano ba talaga yung mga maruruming bagay na kailangan malaman natin sapagkat kapag nasa katawan ho natin o sa dami ho natin o dito ho sa lugar na dasalan ay hindi po tanggap ating sala. Bukod pa doon, yung nabanggit po natin, yung mga lumalabas sa dalawang butas sa baba, yung sinasabi po natin kanina yung ihi at saka dumi ho. Mayroon po ibang iba yung sinasabi po natin na yung sa term na Arabic yung madi. Ang madi po yan ay katumbas po ng ihi. Mababasa niyo sa aklat na yan, nakadetali po doon sa aklat na yung kulay na yellow po ang binigay po namin sa inyo, nandoon na po. Yung madi po yan, ito po ay lumalabas sa matinding pagnanasa ho ng isang tao. Then, ito po ay katumbas po ng ihi ay marumi rin yan. Najis din yan. Kapag sa katawan mo o sa damit mo kailangan hugasan. Kasi marami yan. Pang-apat ho, yung tinatawag po natin na ano ba yung term na ginagamit na yung sa Arabic po yung mani. Ito po ay sa mga fuqaha po ay sa karamihan sa kanila hindi po najis. Ano po yung mani? Yung nakalagay po dun sa aklat ninyo, nakadetali po doon sa aklat na yung kulay na yellow ho, na sa mga ibang mga scholar po ay marumi rin, pero sa karamihan sa kanila hindi ho. Hindi po yan marumi. Kahit nasa katawan ni natin at hindi po marumi, pwede pa rin ipagdasal. Kung halimbawa wala tayong may papalit na pansuot, ay pwede pa rin ipagdasal kasi ito ay ginagawa din ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nangyari din sa kanya yan. Okay. Bukod pa doon ay mga marurumi rin yung tinatawag na ad-damul masfuh. Yung dugo po na tumulo yung dugo. Halimbawa, kung nasugatan isang tao, kapag nandoon yung maraming dugo, ay najis din yan, marumi rin yan. Then, ganun din yung nana ay mga marurumi din yan. Mga marurumi na rin yan. Then, ganun din yung laway ng aso. Marumi rin yan. Yung laway ng aso. Kasi ang aso ho, actually ay najis din yan. Yung marumi rin yan yung aso. Pero sa mga ibang fuqaha, ang tinutukoy po na yung marumi sa aso, yung laway po, yung laway ng aso. Halimbawa, kung, di ba, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang turo sa atin, na kapag halimbawa yung aso na mayroong kinainan ng lalagyan po natin, ibig sabihin, nagdilaan ng aso yung lalagyan. Ang aral ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa atin ay hugasan po natin ng 7 beses. Ang una ho ay o panghuli ay lupa. Pang-7 po ay lupa, yung buhangin. Kasi paano po 'yan? Bakit po niutos ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung lupa? Kasi ito ay wala pong siyang binangkit ano ang dahilan kung bakit po kailangan yung lupa na pang-7. Gaano katindi yung karumi ng laway ng aso. Kaya sa mga ibang fuqaha, yung aso ay marumi rin buo. Pero iba naman, yung laway lang ang marumi. Okay. Sa mayroong na-discovery sa saan ang bansa po yan, sa France, na yung laway ng aso, mayroon palang bakterya yan. Mayroong bakterya yung laway ng aso. At hindi po yan mamamatay kahit sa pakuluan natin ng tubig. Paano po yung mamamatay? Ay sa buhangin o sa lupa, yung sa buhangin. Tingnan po natin, subhanallah, hindi po binangkit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung ano ang dahilan kung bakit kailangan panalupa yung paglilinis natin na yung mga kinainan ng aso, yung pinaglaway ng aso, yung lalagyan po natin. Kaya sa makabagong science po ay na-discover po nila yan na may bacteria yung laway ng aso. Hindi ko alam sa mga European, alam na nila talaga na yung laway ng aso ay napakarami pong sakit nandoon.
Kasi meron tayong isang scholar na si Dr. Abdul Mazid Azandani. At nakausap niya kasi itong scholar na yan, meron siyang mga kakilala na mga scientist din na mga European sa mga Amerikano din. Minsan, tinatanong sila na bakit yung aso na napansin namin sa inyo, na isa sa kultura ninyo na ang aso ay, ano yun, parang pamilya din ninyo eh. Pwede pa tumabi sa inyo, sa pagtutulog, o tapos doon sa kusina, o saan-saan sa loob ng bahay. At wala po bang maaaring magkaroon ng sakit dahil sa aso? Hindi ba tayo magkaroon ng sakit dahil sa aso? Ang sagot nila, halos 40% sa mga bakterya ay nagagaling sa aso din. Tingnan po natin, inaamin po nila yan na 40% ng mga bakterya na maaring makasakit yung tao ay nagagaling sa aso. Then, tingnan po natin ang relihiyong Islam, kung ano man, bakit po ipinagbabawal sa atin ay dahil po sa kapakanan kanino? Sa atin lang. Ha? Kasi, inshallah, darating po tayo mamaya sa mga yung ikalang bahagi ng ating aralin, yung napagkasunduan po natin kung ano ang mga haram, ano ba yung halal sa Islam. Yung pusa naman, tingnan po natin ang Rasulullah SAW, pinahintulutan po yung pusa na kahit tumabi sa atin, kahit nagdarasal, ay dumaan sa ating pinagdarasalan ay hindi po ipinagbabawal ang propeta sallallahu alaihi wasallam, at maituturing din na isang malinis na hayop kahit hindi po pwedeng kainin. Pero ang pusa, malinis po. At ganun din nabanggit po natin kanina isang scholar na tinanong isang scientist ng European na yung pusa po ba, wala po bang maaring maging sakit, magkaroon tayo ng sakit o bakterya o anuman nanggagaling sa pusa? Ang sagot po nila sa research nila ay wala po. Tingnan po natin, subhanallah, ang relihiyong Islam. Kasi ito ay hindi naman ito galing sa tao. Hindi ito galing kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ang nabanggit lang nila na yung pusa, ano ba yung marumi sa pusa? Yung dumi. Ang sabi po ng mga scientist na yung dumi ng pusa na kapag halimbawa mahawakan po natin tapos makapasok sa natin, sa mata natin, baka maging sanhi na ikabulag natin. Subhanallah. Ito lang ang nabanggit po nila na maaring maging sakit na magaling sa pusa yung dumi nun. Subhanallah. Tingnan po natin, di ba ang ugali ng pusa kapag siya'y dudumi ay huhukay, di ba? Napansin ninyo yung pusa at huhukay na yan, tapos tatabunan. Subhanallah. Napaka-inusinting tao yung pusa. Maingatin yung pusa, kasi alam pala niya, subhanallah. Alam pala niya na yung kanyang dumi na talagang delikado yun sa tao. Kaya ang ginagawa ay, di ba, kahit kapag yung pusa, kapag dudumian, hukayin, tapos dumumi, tatabunan. Tingnan po natin. Kasi kung halimbawa, ganun ang ginawag ng pusa, tapos tayo ay nakasakit dahil sa yung dumi nila, ibig sabihin, tayo lang ang may sala, hindi yung pusa. Subhanallah. Okay. Ganun na rin, ano pa yung mga iba pang mga marurumiho ay sa mga fuqaha, ang kanilang pahayag, ang lahat po ng dumi ng hayop na bawal kainin ay marumi po. Najis. Ano ba yung mga bawal na kain? Dating po tayo mamaya, inshallah, sa ikalawang bahagi ng ating aralin. Basta anumang hayop na bawal kainin, ang dumi at ihi ay najis po yan, marumi. Kapag halimbawa, nasa damit po natin, o sa katawan po natin, o nahawakan natin, o nasa dasalan po natin, ay
hindi po tanggap ang ating yung sala. Then, yung mga pusa naman, yung mga hayop naman na halal kainin ay hindi po marumi yung kanilang dumi o ihi. Ayon sa opinyon na mga ulama po, yung mga fuqaha. Ganon din, itinuturing din ng mga fuqaha o mga ulama po, yung majority po sa kanila yung alak. Kapag yung, di ba, ang alak ay najis din yan, marumi rin yan. Ang sabi po nila, yung mga fuqaha po, sa majority sa kanila, na ito ay najis, marumi. Dahil ito ay bawal po. Malaking kasalanan po yan. At itinuturing na kabilang po sa mga major na kasalanan yan ng pag-inom ng alak. Kaya ito ay tinuring din nila na marumi, najis. Dahil po ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang isinumpa ang alak, pati rin yung mga umiinom ng alak, tapos pati rin yung mga gumagawa at yung mga nagbibenta po yan. At saka kung ano man nagsisilbi po, naggumagawa ng alak, kung paano po tumutulong yung tao, ay bahagi na rin sa isinumpa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay na po mga kapatid, inshallah 9:30 na po. Then dito na po tayo sa ikalang bahagi ng ating aralin. Okay. Kung bago po tayo magsimula, baka mayroon po kayong mga katanungan po, lalo na po yung mga kapatid natin na mga bago po. Okay po, sino po yung mga may katanungan po? Sige po mga kapatid. Basta kung ano man hindi po malinaw sa inyo, kahit hindi po related sa ating aralin, ay pwede po ninyo itanong. Sige po, sino po yung may katanungan po? Okay po mga kapatid, sino po yung may katanungan po? Balian nandito po. Sino kaya ang sa mga kapatid natin na mga bago? Okay po, magtanong po tayo inshallah, kung ano man. Huwag po tayo mahiya, inshallah. Okay po, sino po yung may katanungan po, inshallah? Brother, tanong ko lang po, yung tungkol po dun sa sa paglabas ng hangin sa puwit natin, yun pong utot. Opo. Yun lang po. Nakakaapekto po ba yun sa ating wudu? Opo. Yun lang po. Oo. Kasi ang pinakamagaan po yan, yung hangin. Nabanggit po natin na kabilang po yan sa mga nagpapawalang bisa ng udu o ablution, yung may lumabas po sa dalang butas yung sinasay po natin sa baba. Ang pinakamagaan po yung hangin, isa rin yan. Mas kung may laman, mas malala.
Okay po mga kapatid, magsisimula po tayo sa mga ano 'yun, yung ikalawang bahagi po ng ating aralin po. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma adlama alayhi al-lail wa ashraq alayhi an-nahar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad مكاييل البحار ومثاقيل الجبال ووزن ذلك أضعافا مضاعفة تتجدد عند كل طرفة عين وتنفس نفس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, na pag-alaman po natin nung nakaraang klase natin kung ano ba yung mga batas ng Islam, yung 5 po nabanggit po natin yan, yung sinasabi po natin na mayroong wajib, at saka yung mandub at mubah or halal, makruh at saka haram. Hindi lang dalawa lang, halal o haram. Hindi po, sa Islam ay mayroong tinatawag na wajib, natalakay po natin. Inshallah ta'ala, gagawa natin ng paraan kung paano po tayo kung may time tayo na isulat po natin yan at ilagay natin sa group natin. Yung wajib, yung tinatawag na wajib, obligado ho. Tapos yung mandub, pangatlo ay mubah or halal. Kasi minsan, ang salitang mubah ay halal. Ang alam po natin ay halal. Pang-apat ay makruh, pang-5 ay ang haram. Okay. Ang ating usapan, yung ano ba yung halal at saka yung haram sa mga bagay o sa mga pagkain at sa iba pang mga bagay. Sa Islam po ay mayroon po tayong prinsipyo sa Islam. Ito po ay ginawa po ng ating mga ulama. Ang kanilang pahayag, al-aslu fil asya'i al-ibaha. Ang lahat ng bagay sa origin ay halal, pinahintulot. Ano pong ibig sabihin po yan? Kasi ang pag-akala po na iba pong mga ibang tao, ang Islam napakahigpit, napakalawak yung haram, tapos ang halal napakasikip po. Hindi po ganoon. Ang Islam po minsan may mga bagay po mahigpit tapos ito ay haram, nandito po yung halal. Kaya ang ginawa po namang ulama upang bigyan ng linaw na ang origin ng lahat ng bagay ay halal. Ibig sabihin na kung anumang bagay na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ay halal, maliban na lang kung mayroon tayong batayan, mayroon tayong batayan sa Quran at sa Sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang isang bagay ay haram. At kapag wala tayong batayan, tungkol sa isang bagay, anuman nilalang o mga pagkain na balik tayo sa pagka-origin ay halal. Kung ganun, malawak yung halal kaysa haram. Malawak yung halal kaysa haram. Okay. Kasi may mga talata ng Quran na pinatunayan Allah subhanahu wa ta'ala na nilikha niya ang lahat ng bagay na para sa atin. At mayroong tinukoy, maliban na lang sa mga bagay
na tinukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala na haram. Dahil ito ay sa kapakanan natin. Ha? Hindi lang kay Allah subhanahu wa ta'ala yan. Kung ano mang bagay na hinaram, pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay hindi lang kay Allah subhanahu wa ta'ala yan eh. Hindi niyan kailangan yan. Sa atin lang yan. Balik po sa atin yan. Kapakanan ng tao. Kung ano man mga haram na ipinagbabawal Allah sa tao ay para lang sa tao. Okay. May hadith na binangkit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, itong isang batayan natin kasi 'di ba ang ating batayan sa Islam ay marami po. Una yung Quran, unang Quran, kalawa ay Sunnah, yung Sunnah, tapos mayroon pang ibang mga batayan po. Pero ang pinaka kilala po natin na pinagbabasihan po ng mga ulama po natin kung ano man haram, ano man halal ay Quran saka Sunnah. Okay. Ang sabi na ang pahayag ng propeta sallallahu alaihi wasallam, itong hadith, ito kasi di ba ang pangunahin, batayan natin ng Quran. Sa Quran, yung isa sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, alam taraw anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wal ardi wa asba'a alaykum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay kaniyang nilikha ang mga maraming bagay at para lang sa tao. Ginawang madali para sa tao. At ito ay bilang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. At kung ano man ipinagbabawal sa kanila, ito ay sa kapakanan ng tao. Okay. Yung hadith po na, babanggitin po natin yung binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam kanang pahayag. Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal. Wa ma harrama fahuwa haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afuun. Faqbalu minallahi afiyatah. Fa inna allaha lam yakun liyansa syai'an wa tala wa ma kana rabbuka nasiya. Ma ahallallahu fahuwa halal. Kung ano man hinalal, ipinahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala ay halal. Itong hadith. Kung ano man pinahintulot ni Allah, ginawa ni Allah na halal ay halal. Kung ano man pinagbabawal ni Allah ay haram. Okay. Wa ma sakata anhu. Kung ano man bagay na hindi po niya binanggit, haram ba o halal. Kasi may mga bagay, hindi naman lahat ng bagay tinukoy na Allah subhanahu wa ta'ala, pinangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, itong haram, ito ay halal. Hindi ho. Kaya itong sabi ng propeta sallam, kung ano mang halal ay yung hinalal ni Allah subhanahu wa ta'ala ay binanggit niya. Ang haram ay kaniyang binanggit haram. Okay. Wa ma sakata anhu fahuwa afun. Kung ano man kaniyang hindi binanggit. Sakat, yung salitang sakat sa Arabic po yung pananahimik. Hindi po niyang binanggit. Fahu afuun. Yung salitang afu, ito yung, di ba, yung afu, lagi pong narinig po natin na sa drum yung sinasabing pardon. Ibig sabihin ay pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin wala po tayong sala. Wa ma sakat anhu fahu afuun. Ibig sabihin hindi po niya pinagbabawal at hindi naman niya pinag-utos. Ibig sabihin ay halal. Wa ma sakata anhu fahuwa afuun. Faqbalu minallahi afiyatah. Tanggapin ninyo kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang yung afu, yung pardon na binikaloob sa inyo. Fa inna Allah, sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala lam yakun liyansa syai'an. Hindi po maaring makalimot si Allah sa anumang bagay na hindi po binangkit sa inyo na ito ay haram at halal. Kung anumang bagay na wala pong dalil, kaya sinabi natin kanina, na kung anumang bagay na walang dalil sa Quran sa Sunnah na haram, ay balik po tayo sa origin. Ano pong origin po ay halal.
Wa ma kana rabbuka nasiya. Itong sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi rin maaring ang Panginoon mo ay makalimot. Okay. Malinaw na po na kung anumang bagay na wala po tayong batayan sa Quran sa Sunnah o dalil, wala tayo pong dalil na ito po ay haram, ay balik po sa origin na halal. Okay. Ito pong unang prinsipyo po natin sa Islam, na ang lahat ng bagay ay halal, maliban na lang kung mayroong batayan sa Quran at sa Sunnah o aral ng propeta ay haram. Okay. Yung pagiging haram at saka yung halal, kanino po yan? Sino po ang gagawa ng haram at halal? Sino po yung may power po, may karapatan po na magsabing halal o ipagbawal niya ang bagay o gawin niyang halal ang bagay at gawin niyang haram ang bagay? Ay ito po ay right ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya lang mag-isa. Kahit ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi po yan sa kanya yan. Kasi kung ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ipinahintulot na ibig sabihin na ito ay revelation ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya na halal. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi po maaring gumawa na anumang bagay, anumang batas na galing sa kanyang sariling kuro-kuro. Kundi ito ay nagagaling kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay revelation. Kasi di ba ang propeta sallallahu alaihi wasallam, siya po ay maituturing natin na siya ay interpreter ng Quran. Mayroong siyang right din na magsabi, subalit hindi po yan galing sa kanyang sariling haka-haka. Sabi niya ang haram o sabi niya ang halal yung isang bagay. Hindi, kay Allah Subhanahu wa Ta'ala nanggagaling po yan. Kasi minsan ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagpahayag ng tapos hindi naman tumama yung kanyang opinion, then dumating na yung revelation na haram o hindi pwede yan. Kaya kanini po yung right na magsabi ng haram o maghatol ng haram at halal ay si Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya lang mag-iisa. Kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, tayo bilang Muslim, ang ganun ang ating paniniwala, ganun yung pong ating relihiyon, na sino po yung may right po na maghusga o maghatol na haram at halal ay ang ating nag-iisang Panginoon na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi po kanino po. Kasi mga fuqaha, sila lang nanggagaling sa kanila pero hindi sa kanilang sariling haka-haka o kuro-kuro, kundi ito ay kung anong kanilang napag-aralan, napag-alaman sa Quran, sa Sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sila lang yung mga may kakayahan na itindihin o makaunawa ng batas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sinabi nila itong haram at mayroon silang batayan kung bakit nang sinabing haram o halal anumang bagay ay mayroon po silang batayan. Kaya kinukundina ng Quran ang mga ahlul kitab. Kapag marinig natin yung salitang ahlul kitab, ang tinutukoy po natin ay Kristiyano at Hudyo po. Yahud, mga Diyos. Then, bakit po sila kinukundina ng Quran, yung mga ahlul kitab? Bakit po? Dahil mayroon sa kanila na sila lang gumagawa ng haram at batas. Gumagawa ng halal at haram. Tapos, pinakikinggan, sinusundan. Kaya itong sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, sa Surah At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum marhubanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryama wama umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu
amma yushrikun. Ittakhadhu ahbarahum, kanilang ginawang Panginoon ang kanilang mga pari at mga mangangaral sa kanila bilang Panginoon. Mayroong isang kayakap lang sa Islam sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang pangalan si Adi bin Hatim. At pumunta kay propeta sallallahu alaihi wasallam. At nagtanong nung mapakinggan niya yung sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang mga Hudyo o mga Kristiyano ay kanilang itinuturing bilang Panginoon ang kanilang mga pari o mga ngaral. Ang sabi ni Adi, hindi ho naman ganun ya Rasulullah. Kasi siya Kristiyano siya tapos kayakap lang sa Islam wala pang alam sa Islam. Hindi po naman ganun sila. Na tinuturing nila yung kanilang mga pari na bilang Panginoon. Then, ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, di po ba ang kanilang mga pari tapos sila lang ang nagsasabing haram at halal na wala pong batayan sa anuman batas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa kanilang sarili lang. Kung ano mang gusto nilang ipagbawal, kung anong gusto nilang ipahintulot sa kanilang sarili. Then, tapos ang mga followers nila ay nakikinig, sumusunod. Kaya, ito ay itinuturing na Panginoon nila yung kanilang mga pari. Sa atin na mga Muslim, hindi po tayo nakikinig. Halimbawa, isang kilalang eskwela natin nagsasalitang haram o halal na wala silang batayan, hindi po nakabase sa Quran sa Sunnah, ay wag po natin pakinggan dahil hindi po niyan right yan. Di ba kanina sinabi natin na kanino po yung right na siya magsabing halal at haram ay si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, pangatlong prinsipyo po na kung ano mang halal ay ituring po natin na haram, gawin nating haram yung halal, or yung haram na gawin nating halal, or yung haram gawin nating halal, tapos yung haram ay gawin nating halal. Ito po ay karino syirku billah, ay katumbas po ng pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napakalaki kasalanan po yan. Kasi sana po maingat po yung isang tao, isang Muslim na magsabing haram at halal na malinaw ang kaniyang batayan. Kasi ito pong prinsipyo natin na ito ay kung ano mang halal na ginawang haram at kung ano mang haram na gawing halal o kabaliktaran ay karino shirk, ay katumbas ng shirk kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi parang inagaw natin yung right na yan, inagaw natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala yung right na yan na wala tayong batayan. Kaya tayo, isang Muslim, kung ano mang sabihin natin na haram o halal, ay mayroon tayong batayan sa Quran, sa Sunnah. Malinaw na po yan. Kaya, kung hindi po natin alam, ay manahimik lang tayo. Kung ano mang bagay. Napakadelikado po tayong ganyan. Kasi kung magsabi tayong haram at halal na wala tayong batayan, mabuti na kung tumama na tayo. Pero kung wala, ay subhanallah, wag na lang tayo mangimasok sa ganung gawain. Mayroong mga scholar po na sila yung may kakayahan. Sila po ay may kakayahan dahil may kaalaman sila na kanilang natutunan kung paano po i-interpret yung Quran sa Sunnah, aral ng Propeta Sallam, then ganito po ay haram at ito naman ay halal. Okay. Balik po tayo, mga ilang minuto po tayo sa ano ba yung sa mga pagkain. May hadith ang Propeta Sallam, tingnan po natin isang hadith naman ang ating magiging batayan. Ang hadith, ano po ang hadith na sa tungkol naman sa mga pagkain, na ito ay yung ating pagbabasihan kung ano mang halal at haram.
itong hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, iba kanina bangkit natin, ang propeta sallam kapag siya nagsasalitang haram at halal, at hindi rin itong nanggagaling sa kanyang sarili, kundi ito ay revelation din kay Allah subhanahu wa ta'ala. Itong hadith, dito po natin malalaman yung ano ba yun, yung mga pinagbabawal. An Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an kulli dhinabin minas siba wa an kulli dhi mikhlabin minat tayr. Ito ay nagagaling po kay Ibn Abbas. Ito ang pinsan ng Rasulullah sallam. Itong pinsan ng Rasulullah sallam, at ito ay naging kasama din ng propeta sallallahu alaihi wasallam, si Ibn Abbas. Ang kanyang pahayag, katotohanan ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaniyang ipinagbabawal ang lahat, ang lahat ng dinabi minas suba, mayroong pangil. Mayroong mga pangil na mga hayop, na mga mababangis na hayop na ginagamit nila yung kanilang pangil sa pagsila sa kanilang kinakaing hayop. Bawal po yung kainin. Ito ang batayan po natin. Wa an kulli dhi miklabim minat tayr. At ganun din ipinagbabawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang lahat na mayroong yung mga kuko, na mga ibon. Di ba yung mga ibon na ginagamit nila yung kanilang mga kuko sa kanilang pagkain ay haram. Malinaw na po yan, yung batayan po na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kung ano man mga hayop, ang mga hayop na namumuhay din sa lupa, na basta may mga mababangis na hayop at may mga pangil na ginagamit nila sa kanilang pagsila sa kapwang hayop ay haram. At ganun din yung mga ibon na ginagamit nilang kanilang mga kuko sa kanilang kinakain. O ano yun? Malinaw na po yan. Okay. Ano po ba yung mga hayop? Hindi na magaano karaming hayop na may mga pangil po na ginagamit. Yung kanilang pangil. Ano po yun? Kagaya po ng mga ano po? Sige, mag-ano kayo? Malapit na yung oras natin. Sino po ang magbibigay ng anong hayop na may pangil po? Na mabangis na hayop na ginagamit yung kanilang pangil. Okay po, sino po? Aso. Okay, tama po, aso. May pangil yan. Kasi ang aso, bukod pa doon sa basta natin, yung hadith na yan, na sinabi ng Rasulullah sallam, na mayroon pang nasa Quran, sa kasunna yan, na haram din yan. Ikalawa, baboy. Kasi baboy at aso, na bukod pa doon sa binanggit nating hadith, na may haram talaga yan. Then, bukod pa sa aso at baboy, ano po yon? Sino po? Ahas. Ahas. Kasama din yan. Tapos yung pusa. Pusa, di ba may pangil din yan? Haram din yan kainin. Subalit, hindi naman najis yung pusa. Ibig sabihin na ang pusa, kapag pumapasok sa atin, na hindi naman ibig sabihin na marumi yan, na mawala yung bisa o saysay ng ating udo o ablusyon. Kaya bawal kainin yung pusa. Okay. Ano rin? Yung leon at ano pa? Jaguar. Basta kung ano mang hayop, mabangis na hayop na may pangil na ginagamit nila din yan ay haram. At ganoon na rin yung mga ibon na yung kanilang mga matutulis na kuko, ginagamit nila yan sa kanilang
pagsila sa kapwang hayop na kanilang kakainin. Okay. Sino pong magbibigay ng ano po yung klaseng ibon na kagaya na banggit natin na pinagbawal ng Islam dahil po sa may mga matutulis na koko na ginagamit nila sa ano nila. Okay po. Halimbawa po, sino po? Hindi ba yung eagle na yan? Ayan, malinaw na yan. Yung agila po. Tapos marami pa yon. Yung lawin, ganun din. Yung uwak, di ba? Ganun din. Basta may yung kanilang koko, ginagamit nila yung kanilang paa din sa kanilang yung koko nila sa kanilang pagsila sa kapwang hayop o na kinakain. Okay na po, nag-alas 10 na po mga kapatid. Inshallah kung sino po yung may mga paglilinaw po, bigyan po natin ilang minuto po bago po natin ending sa meeting po natin para po makapaghanda sa pagsasala ng Salatul Jum'ah. Okay po, sino may katanungan po, inshallah. Sige po. Yung po bang mga bayawak ay tinuturing din po sa haram? Opo, bayawak. Bayawak. Yung haram din yan. Kasi yung mga hayop na namumuhay sa lupa ay at may mga pangil yan at saka pati may mga lason ay haram. Kasi yung buwaya naman sa majority po sa ating mga ulama po ay haram. Pero medyo mayroon naman mga iba pang mga ulama po na dahil sa itong kanilang inabot ng kanilang istihad na halal daw sa kanila kasi maituturing na bilang isda. Pero ang buhaya naman, hindi naman sabihin natin nakatumbas ng isda na purong tubig lang namumuhay. Hindi naman yung tawag po na albarumaiya, yung buhaya ay sa tubig at sa lupa ay mabubuhay na yan. Kaya hindi po purong isda yan eh. Hindi po kagaya na nasa lupa na sa tubig na ano yun, parang isda. Kasi 'di ba, yung mga hayop, kat ng mga hayop sa lupa na kahit yung halal na isang kondisyon upang maging halal, kaya wala po tayong oras, yung kailangan makatay natin yan, katayin. Inshallah sa susunod na nung meeting natin, tatalakay po natin yan, pati yung mga hayop na halal na may kondisyon na paano po natin kakatay na yan upang maging halal. Kasi may mga paraan din sa Islam, kahit yung halal na hayop, isang baka o isang kambing, na kapag kinatay po na hindi po Muslim o Ahlul Kitab, Kristiyano at Hudyo, ay haram po sa Muslim na kumain na kinatay ng hindi Kristiyano o hindi Hudyo o Muslim. Ang pinahintulot lang sa Islam, tayo mga Muslim na kumain sa halal na hayop na kinatay ng Muslim at Hudyo at Kristiyano. Maliban sa tatlo na yan, tatlo na Hindu, Buddhi, anuman, ibang relihiyon ay haram po sa atin kainin yung kanilang kinatay. Inshallah ta'ala, sa susunod po kasi malapit na yung Salatul Jum'ah at ipagpapatuloy po natin inshallah yung ating aralin. Okay po, mag-ending po tayo mga kapatid para po tayo makapaghanda. Wala po bang gusto magtanong? Assalamualaikum, Ustad. Waalaikumsalam warahmatullah po. Ustad, pakilinaw lang po yung Surah Al-Ma'idah. Surah 5. Surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah, Surah 5. Din. Opo. Surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah. Opo. Verse 5 po. Okay. Mayroon din sa Quran na Suratul Ma'idah yon. Na yung hurrimat alaykum. Inshallah, darating po tayo diyan inshallah.
yung sa nandoon na po yung mga binangkit din kung ano mga hayop po na bawal kainin. Yung halimbawa, yung hindi po kinatay o halimbawa bumaksak na hindi naman nakatay o sinuwag na mga kapwang hayop na hindi naman nakatay o lapa ng mga mabangis na hayop na hindi naman naabutan nating buhay pa yun, nakatay natin. Etong tinutukoy po dito yun. Yung sa Surah Al-Ma'idah, yung Hurrimat alaykumul maytat waddam wa lahmul khinzir. Ipangbawal sa inyo ang patay. Ang tinutukoy ang patay yung sa mga hayop sa lupa na hindi naman ito ay nakatay. Halimbawa, namatay na yan, naabutan natin, patay na. Then, ang dugo, ang tinutukoy dito, yung dugong tumulo. Halimbawa, nakataka ng hayop. Baka tapos yung dumaloy ng dugo, yan ang haram. Pati yung laman ng baboy. At kung ano mang kinatay, alang-alang sa mga bukod pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos yung mga sinakal. Tapos yung mga pinalo. O nahulog, bumaksak. O kaya sinuwag ng kapwang hayop na hindi natin abutan na buhay pa yan o pangkatayin. Tapos yung nilapa po ng mga mababangis na hayop na hindi rin natin abutan na buhay pa yan. Halimbawa, isang kambing, sinuwag ng isang kalabaw, tapos naabutan mo na buhay pa yan. Ha? Gumagalaw pa yon. Then, magbismillah ka, katayin mo. Maging halal yan. Ang tinutukoy po dito, yung naabutan mo yan na patay na yon. Malamig na yon. Then, patay na yon. Ay bawal kainin po niyan. Ang tawag po natin, yung double dead, yan ang tinutukoy po dito, yung mga hindi po natin abutan. Pero halimbawa, bumaksak sa isang bangin yung isang hayop. Tapos, naabutan mo doon, na gumagalaw pa yon, buhay pa yon, nakatay mo, ay halal yan. O may sakit, halimbawa, naghingalo na yon, tapos nakatay mo, naabutan buhay pa yan, tapos kinatay mo, then nakapagbismillah ka, kinatay mo, ay halal na yan. Okay po. Okay na po mga kapatid, inshallah ta'ala sa susunod na klase natin, kasi actually sa ngayon po ay schedule po ni Brother Homer. Tayo po ay sa next Friday, kaya nakiusap po dahil busy po siya ngayon. Then kinausap po kahapon na sana po ako daw mag-ano sa inyo. Then sa kanya naman sa next Friday. Then sa susunod si Ustad Bosa din maging kasama po niyo sa meeting natin. Inshallah ta'ala, mga siguro after FIFA ay ibabalik po natin yung ating klase po sa yung piece to piece sa Fanar inshallah. Sige po mga kapatid kasi malapit na po yung Salatul Jum'ah. Sana po bago makapagsimulang imam, makatayo po sa mimbar ay nandun na po tayo sa masjid upang makamit natin ang reward natin sa Friday inshallah. Okay na po mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.